yung tagapagsira sa mga larawan doon na diakono, namatay. Sabi ng wife, Pastor, punta ka dito ngayong gabi kasi wala na talagang nagbigil kasi na si kuya mo. Bakit Siya, nakakatakot ang mukha. So pumunta ako, nakadala ako ng Biblia. Pagtingin ko doon sa kabaong, nakaganon man doon. Sabi ko nga, ako rin, natakot rin ako. So, kasi muntik ako makatakbo, mga kapatid, sa nakita ko. Lord, tulungan mo ako, Lord. Bigyan mo ako ng tapang na hindi ako matakot. Kasi alam ko, kunting kibo ngayon, magtakbuhan ito. So ako naman, bilang pastor, noon, Katoliko na ngayon, hindi ako nakikipagdebate. Nakikipagdialog lang ako. Amen? Oo. Pastor, bakit galit ka talaga kay Mama Mary? Kasi, pag i-recognize natin siya, aagawin niya ang kaluwalhatiang para sa kaniyang anak. So kung bigyan daw nating honor si Mama Mary, maagaw niya ang kaluwalhatiang para sa kaniyang anak. Sabi ko naman, Pastor, may nakita ka bang nanay na ang pagkain sa kaniyang anak inagaw niya? Wala. Kasi kung aagawin sa nanay na yan, yung nanay na yan, sira ulo yan, di ba? So, normally, sa isang nanay, ibibigay niya kahit pa yung kinakain niya sa kaniyang anak. So, saan yung punto na pag i-recognize natin ang pagkainay ni Mama Mary, agawin niya ang kaluwalhatiang para sa kaniyang anak? Walang nanay na nangangagaw. Ibibigay pa nga sa nanay ang lahat, kung anong kaya niya. Kaya sabi ko sa mga mahirap, wag naman ninyong ipagmaliit, no? Maliitin ang inyong mga magulang kasi kung kaya nilang magbigay ng pajiro, ibigay nila. Hindi lang nila kaya. Amen? So, 'yun ang ating pakikipagdialog, no? Hindi ako I still recognize na yung mga debatihan is there is a place for them in the church. But to me as a pastor, kasi alam niyo mga kapatid, maawa pa rin ako sa mga pastor. Kahit na Katoliko na ako ngayon, pag tingnan ko ang aking makasamang pastor, maawa pa rin ako sa kanila. Namimigay pa rin ako ng bigas, no? Namimigay pa rin ako kasi mga classmate ko sila noon eh. So ngayon, ang pinag-usapan ang katotohanan. So, dialogue. Talk to each other. Bakit ba? Ano bang mga dahilan na galit kayo sa mga santo? Bakit kayo mga Katoliko, mayroon kayong mga larawan? Kasi importante yung larawan para pagpasok natin sa langit, makilala natin kaagad sila si San Pedro, San Pablo, may idea na tayo kung anong mukha nila. Ngayon, kung ang simbahan natin walang larawan, pagpasok natin sa langit, magproblema tayo doon kung ano kaya ang mukha ni Pedro, ni San Pablo, no? Hindi natin alam na ang katabi natin doon, si Judas Iscariote. Kaya, dapat tayong mga laiko, smiling. Hindi yung makausap tayo ng ibang reliyon. Parang takot tayo, wag naman ganun. Dapat nakasmile tayo palagi para ang Holy Spirit makakilo sa ating isip at puso. No? Kailangan pa ba yung mga larawan sa kaligtasan? Ay hindi naman kinakailangan. Bakit kailangan pa yung larawan sa kaligtasan? Si Kristo man lang ang nag-alay sa kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pero importante yun. Kasi kung wala kang idea kung ano yung mga mukha nila ni San Pedro at saka ni San Pablo, pagpasok mo sa langit, magtanong-tanong ka doon. At sabi ng tagalangit, sigurado to, hindi to Katoliko kasi busy siya nagtanong-tanong. Pero, nakapasok pa rin sa langit. Bakit? Sinabi ko bang hindi nakapasok sa langit? Nakapasok pa rin sa langit, pero maraming problema nagtanong-tanong ka. Pero pagdating doon sa Katoliko, wala. Kinamayan kaagad sila si Pedro, si San Juan. Hello, San Pedro, how are you? Kasi may idea ka na ako, medyo kulot ang buhok ni San Pedro, di ba? Kaya dapat nakasmile tayong mga laiko, no? Kasi sabi ng Catechism of the Catholic Church, brothers and sisters, the apostolate of the pastors cannot be fully effective without it. Catechism number 900.
So madali lang itong i-memorize. 900, grabe naman. No? Pag-uwi natin sa bahay, saan to kinukot ni Brother Nui? CCC number 900, di ba? So, the apostolate of a pastor, priest, bishop cannot be fully effective without the laiko, without the lay. Kasi tayong mga lay, tayo ang nagbibigay, di ba? Tayo ang nag-prepare sa mga alay natin. Amen? Pagtugtog sa kanta, all that I am, all that I have. Marinig natin ang Holy Spirit na nagsabi sa atin na magkaano ang ibigay, di ba? So, sabihan mo, mayroon kayong pira doon, may 500, 200, 1,000. Lord, magkaano kaya ang ibigay ko? Kasi tumutugtog na ang offertory song. All my requests, all my acclaim, sabi ng Holy Spirit, 500. Kaya nga, ang 500 natin, si Ninoy Aquino, hanggang ngayon, hindi pa siya nakasmile, nakasimangot pa siya kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nakapasok sa simbahan. Doon lang siya sa mga inasal sa Itulyukan pumapasok. Kaya ang advice natin mga kapatid, bigyan naman natin pangsamantalang tuwa si Ninoy Aquino. Napapasukin naman natin siya, kahit once a month lang siya makapasok sa simbahan, enough na yun sa kanya, di ba? Oo. Kasi hanggang ngayon, nakaganyan ang mukha ni Ninoy Aquino. Kailan kaya ako makapasok sa simbahan hanggang ngayon? Ngayon, mayroon akong, nag-usap kami doon sa Cagayan. Sabi ng pastor ng taga Zamboanga, ibig sabihin, brother, na kasi ngayon magdesisyon naman ako na Katoliko na. Ano tong grupo ko? Kasi nagbibigay kami ng 10%. Pagbalik ko doon sa Zamboanga, sabihan ko na yung community ko na hindi na kami magbigay ng 10% kasi Katoliko na kami. Parang nagpag-isip ako. Sabi ko, ngayong Katoliko na, hindi na magbigay ng 10%, bariya na lang ibigay. Grabe naman yun. Sabi mo pa nga, bakit kayo nagkatoliko? Kasi nakita ko na ito ang simbahan na mayroong kasaysayan na nagmula pa sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Ito ang simbahan, ang inang simbahan, the Mother Church, established by the Lord. Ngayon, nanindigan ka na ito ang totoong simbahan, pero bariya na lang ang ibibigay mo. Noong kaanib ka pa sa simbahang tatag ng tao, 10% ang ibinigay mo. Sabi ko, Pastor, dito, ang lahat ng mga maling doktrina, iwanan natin. Pero ang 10% dapat ipagpatuloy natin. Imagine ka, nanindigan tayo ito ang totoong simbahan. Di ngayon, bariyan na lang ibigay natin. Grabe naman yan. Saan naman ang awa mo? Ito ang Mother Church. Bariya na lang. Din marinig natin ang Holy Spirit. Pag mayroon na tayong blessings, Lord, punta tayo, di ba, doon ako sa Blessed Sacrament palagi pumupunta. Lord, kasi ngayong nandito na ako simbahang Katoliko, nag-isip-isip ako, Lord, kasi noon nagbibigay kami ng 10%. Lord, ngayon Katoliko na ako, hindi na ba ako magbibigay ng 10%? Hindi man sumasagot si Lord. Pag hindi sumasagot, ibig sabihin, ituloy mo. Amen? So, hanggang ngayon, I still give my 10% to the Lord. Kasi parang kumakapal ang aking mukha. Noon, ako ang founder, nagturo ako ng 10%. Kahit na yung hindi pa ako nagtatag ng aking denomination, ang aking pamilya is Protestant by background, we give 10% to the church. Ngayon, hanggang ngayon, itinuloy namin. Ang maling doktrina iniiwanan, pero ang pagbibigay ng 10% ipinagpatuloy. Amen? Oh. Bakit? Kasi commitment yun.
Pag gusto nating ibigay kay Lord, sabi niya, hindi naman, iba naman dito sa Katoliko kasi love. Love na daw tayo sa Katoliko. Love offering. Pag pag-usapan natin ang love, that is more than 10%. Love. Love is beyond any boundaries. Kasi love na more than 10%. Amen? Bakit parang nanahimik kayo mga kapatid? So, kaya, naging Katoliko na ako. Pero, alam niyo mga kapatid, when I become a Catholic, hindi ako galit sa aking mga kasamang pastor. I still love them. Yung mga classmate ko. Kasi sabi ni Jesus, darating ang panahon, no, sabi ng John chapter 10 verse 16, I have other sheep that are not in this fold. I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So, darating ang panahon na may mga tupa na wala pa sa kawan na ito. Ngunit tawagin ko sila, sabi ng ating Panginoon Kristo, at sila rin ay makikinig sa aking tinig, at magiging isa na lang ang kawan, at magiging isa na lang ang pastol. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa anong kapangyarihan po sila magbalik sa simbahang Katoliko? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan ng ating expertise at ating kaalaman. Sabi nila, ikaw brother, nagiging Katoliko ka, ang dami na ngayong nag-convert. Dahil ba sa iyong kagalingan, katalinuhan? Hindi. Ang conversion is the work of the Holy Spirit. Hindi ito dahil may mga pasto na ngayon naging Katoliko at maraming nag-convert sa Katoliko. No. That this is the movement of the Holy Spirit in the heart of every individual na madiskubrihan nila na ito ang simbahan. This is the church whose history is from the days of old. Amen? So, yun ang aking bilang pastor yung noon. Mga brothers and sisters, sa pastor pa ako, ang dami kong na-convert na Katoliko. Kasi paano ko i-convert ang Katoliko? Pag mayroong gadiring, magpalitson ako ng 4 na litson baboy. So, ang daming magpunta. So, hindi pa magkain, mag-preaching muna ako. So, yung ibang Katoliko, nasaktan sana, gustong uuwi, pero nakita nila ang litson, kakain lang muna ako, no? Kaya wala rin sa aking isip na magiging Katoliko. Kasi ang aking kapatid, pastor, mayroon akong mga kapatid na mga pastora. Sa aming, ang aking tatay, preacher din, debater. So, paano ka maka-expect na magiging isa kang Katoliko? Na ang aking nanay, diakonisa, aking tatay, debater. So, kaya kami, wala sa aming isip na maging isang Katoliko. Pero nag-umpisa ito sa isang pangyayari. In the year 2000 na habang naninira ako sa mga imahin ng mga santo, at yung doon ako sa imahin sa ating mahal na Birhen Maria, habang nakatingin ako sa kanya, I heard a voice in my heart, why you hate the image of my mother? Yung voice na yun palaging nagtatanong sa aking puso, lalo na kung ako na lang mag-isa sa kwarto, bakit galit ka sa imahin ng aking nanay? Yung unang-una, I resisted the voice. Tinig ito ni Satanas. Kay Satanas to. Bakit hindi ipasira ang mga Diyos-Diyusan? Pero habang nag-isip ako doon, kay Satanas to, kay Satanas to. Mayroon namang minsan nagsabi, biglang pumasok sa aking puso, bakit? May nanay ba si Satanas? Napag-isip ko, tama, no, wala mang nanay. Paano magiging mensahe ito ni Satanas na why you hate the image of my mother na wala mang nanay si Satanas? So kaya yung pang mayroong mag-away doon sa mga kapitbahay, lumabas ako kasi nagsigawan, Satanas ka, Satanas ka, Satanas ka. Baka nandito ra ang nanay ni Satanas. So yung iniisip-isip ko mga kapatid, hindi pala magtugma sa aking natanggap na mensahe kasi yung iniisip ko talaga, seryoso ha? Sino kaya ang magiging nanay ni Satanas?
wala mang qualified. Kasi kahit pa mayroong mga sinisigawan doon na satanas ka, yung tinitingnan ko kahit na satanas talaga ang ugali nila, hindi talaga sila magiging qualified na magiging nanay ni satanas. Until after a year of struggle, it becomes clear to my mind that the message I receive is not from Satan, but from the Lord Jesus Christ. So yung tinanggap ko na ang mensahe na yun galing sa ating Panginoon Kristo, doon ako nag-umpisa sa pag-discovery, pag-study sa ating mahal na Birhen Maria. At doon ko na-discoveryhan na Mama Mary is the miraculous woman that entered into the intimate relationship of the Blessed Trinity. Milagruso na babae na pumasok sa pakikipagrelasyon sa Santissima Trinidad. Nagalak ang Ama sa kanya at ang kanyang sinapupunan, ginawang tahanan sa tagapagligtas sa buong sanlibutan. Sabi ni Mama Mary, paano ito mangyari? Wala pa man akong asawa. Sabi ng angel, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Doon ko na-discovery ang beauty sa ating mahal na Birhen Maria na kung itakwil natin siya, hindi magiging masaya ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Paano magiging kumplito ang kasayahan ko ngayon? Paano makapag-celebrate si Jesus sa kanyang birthday na December 25 na joy to the world kung palagi nating itinakwil ang kanyang inay? Kaya nga doon ako, mga kapatid, na nalungkot ako yung tiningnan ko ang aming bilin tuwing Pasko. Kasi sa bilin namin, tuwing Pasko, si Jesus lang ang nandoon. Pinalayas namin si Mama Mary at saka si San Jose. Dahil ang doktrina namin, Christ alone. Kaya naawa ako kay Jesus doon sa bilin. Naisip ko, paano na lang kung magutom siya, gusto siya magdidi. Saan siya magdidi? Pinalayas namin ang kanyang nanay. Imbis mamatay siya sa cross, mamatay siya sa malnutrition, mga kapatid. Hindi niya matapos ang kanyang misyon to die on the cross for our salvation. Kasi hindi siya napadidi, namatay siya doon kasi pinalayas namin si Mama Mary. Kaya ang ginawa sa aking tatay, linagyan ng baka at saka tupa para hindi naman isolated si Jesus doon sa bilin. Pumasok man sa isip ko, baka iiyak si Jesus kasi nagutom na siya, maghanap siya ng didi. Wala doon si Mama Mary, ang baka lang nandoon. Baka ang baka na lang ang maawa, siya na lang magpadidi. So, hindi na magiging breastfeeding ang ating Panginoon Kristo. Alaska milk na ang nadidi niya kasi sabi pa nga ng Department of Health, dapat breastfeeding tayo, di ba? O ngayon, Alaska milk na pala ito. Galing ito sa New Zealand. So doon ko nakita na ang Christ alone doctrine is a very problematic doctrine. Because the plan of salvation is not Christ alone. It involved human participation. Amen? Nag-participate si San Jose, nag-participate ang angel. Paano yan magiging Christ alone? Doon ako nakarealize. Alone. Christ alone. Niya sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, it's not good for a man to be alone. Kahit pa ang Diyos hindi siya sang-ayon sa alone. It's not good for a man to be alone. Genesis chapter 2 verse 18. Amen? O, kaya kung hindi ka tinawag pagkapari, dapat maghanap ka ng girlfriend so that you will not be alone. Amen? Paano natin hanapin ang girlfriend kung mga lalaki tayo? Doon sa Eucharistia. Pag nandiyan na ang katawan ni Jesus sa ating bibig, kausapin natin si Jesus, Lord, bigyan mo ako ng mabait na babae. Kasi maraming babae ngayon, sa girlfriend pa, sobrang bait, parang madre. Pagkatapos sa kasal, parang tigre. Joke lang. So, saan natin hihingiin? Hindi doon sa diskuhan.
Hindi doon sa meet up, doon sa social media. Mabudol ka dyan. Oh, hingiin mo doon sa Eucharistia. Lord, kung nandito man lang siya ngayon, Lord, sa pagtitipon na ito, buksan mo ang kaniyang mga mata na makita niya ako. Huwag mo namang payagan, Lord, na mabuksan ang kaniyang mata. Senior citizen na siya. So I learned so much in the Catholic faith from being a pastor to the Catholic Church. And I discovered by the power of the Holy Spirit the beauty of the Catholic Church. Kasi wala mang Katoliko nagpunta sa akin. Kasi yung mga Katoliko, kapitbahay namin sa Cebu, takot sa amin kasi ang aking tatay, di bitter. Ang aking kuya, di bitter. Dalawa kong kuya, di bitter. Ang aking dalawang kapatid, mga pastora. Sinong Katoliko lalapit sa inyo? Pag ganun ka. Kasi ang Katoliko umiiwas ng gulo. Mga ibang sikta, iwasan na lang natin. Ngayon, synodality tayo. Dapat kausapin natin sila. Amen? Bro, may pag-asa pa ba na makabalik tayo sa Mother Church? Mayroon ring sagot, sorry bro, kasi superintendent na ako dito. So, okay lang. So, ang sa atin, dito sa Katoliko, mga leapers, parating nanligaw. Pwede sagutin, pwede hindi. Amen? Huwag nating i-underestimate, wag na lang, wag na lang. Dapat magsalita tayo, manligaw tayo. Kasi tatandang binata ka kung hindi ka manligaw. Di ba? Dapat you open the communication. Kasi ang leapers, build relationship, build bridges, build families. Yun ang mission sa leapers. So, yun sa akin, bilang laiko na ngayon, marami akong mga experience sa Catholic Church. May mga area, accepted ka, may mga area na hindi. Bakit ako nakapag-persevere sa aking bilang evangelizers as a laiko? Because of the truth that this is the true church. Dahil sa aking nadiskubrihan na ito ang totoong simbahan, nanindigan ako. Kahit na may mga area na hindi pa ako kilala at hindi ako accepted, patuloy ako nanindigan na ipaglaban ang karangalan sa inang simbahan, ang simbahang Katolika. Rinispeto natin ang mga kapatid nating hindi Katoliko. Iniwasan natin magsalita ng mga masamang salita. But dapat nating panindigan ang katotohanan. Kaya in my apostolate, sabi ko kay doktora, na galing pa ako sa Cagayan, galing pa ako sa Zamboanga, galing pa ako sa Iligan, nagbigay ng mga So karamihan kong mapuntahan, mga kapatid nating hindi Katoliko. Of course, ang kanilang mga doktrina, kami lang ang maligtas. Kung hindi ka aanib sa aming simbahan, hindi ka maligtas. Brad, kailan natatag yung sikta ninyo? 1943. Paano na lang yung namatay 1942? Siya, huminga muna siya ng malalim, gumanon. Pasensya sila kasi hindi pa natatag ang aming simbahan. Impierno silang lahat. Grabe naman yun. Pero kung mayroong mga reaksyon, huwag nating dibdibin. As a laiko, huwag mong dibdibin yung mga istorya na hindi kaligtas. Kayong Katoliko hindi paligtas, kami ligtas na. Brad, nabasa ko doon sa Revelation chapter 7 verse 14 na ang mga ligtas na nandoon na sa langit, nakadamit na ng puti. Nagtanong lang ako kasi bakit blue yung damit mo? Our salvation is in Jesus. In the Eucharist is very clear. Sabi ng John chapter 6 verse 53 to 56, for my body is a true food and my blood is a true drink. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days. Amen? Sinong kakain sa aking katawan at iinom sa aking dugo, may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siya sa huling mga araw. Sino ngayon ang nakakain sa totoong katawan? Tayong Katoliko. Kasi naniwala tayo na ang
ang tinapay at ang alak by the power of the Holy Spirit and by the words of Jesus spoken in the first Eucharistic celebration, spoken by the priest upon the gifts, becomes the true body and blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Not by our power that the bread and wine becomes the true body and blood of Jesus, but by the power of the Holy Spirit. Nagiging totoong katawan. Kaya pagsabi sa pari, katawan ni Kristo, sabi natin, Amen. Ngayon, when I was a pastor, ang aming doktrina, hindi totoong katawan, symbolic. Kaya ang aming Eucharist, yung sliced bread ang aming hinati-hati, kung maubos ang sliced bread, skyflakes ang aming pinakain. At ang aming alak is mango juice, pineapple juice, yun ang aming pinainom. Yung tiningnan ko ang Biblia, nagnilay-nilay ako mga kapatid, ano ba talaga ang correct interpretation of the Bible? Nagiging totoong katawan or symbolic? So, I try to memorize the verses of the Bible, particularly the verses of the Eucharistic discourse. Yung tiningnan ko ang Matthew chapter 26 verse 26, sabi ni Jesus, "This is my body." Sa Mark chapter 14 verse 22, sabi ni Jesus, "This is my body." Sa Luke chapter 22 verse 19, sabi ni Jesus, "This is my body." Hindi sinasabi ni Jesus, "This is the symbol of my body." Kasi ako, magaling ako kasi na-teacher mo ako sa Bible School, paano ko i-convince ang aking mga estudyante na hindi ito totoong katawan, symbolic lang. Kasi magsabi kagad ako pag magturo ako sa Bible School. Ngayon, bakit hindi tayo papayag sa simbahang Katolika na totoong katawan? Kasi pag sabi ni Jesus, "This is my body," saan ang totoong katawan? Ang hinawakan o ang nakahawak? Maganon-ganon ako. So yung mga estudyante mo sabi, natural, yung hinawakan, symbolic, at saka yung nakahawak, yun ang original. Ngayon pag magsalita ako, parang seryoso ang mukha. Saan ngayon ang totoong katawan? Ang hinawakan o ang nakahawak? Kung magsabi ang mga estudyante, ang hinawakan, hindi totoo, ang nakahawak ang totoo. Pero ngayon, yung nandyan ako sa process of conversion, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, bakit hindi ka maniwala sa aking salita? Sabi ko nga, this is my body. Bakit makipagdiskusyon ka pa sa isip mo? Pag sabi ko, this is my body, accept it na totoo ang sinabi ni Jesus. Amen? Kasi sa isip namin, nakipagdebate kami, paano yun magiging katawan? Ang totoong katawan, ang nakahawak, ang hinawakan, hindi yung totoo. This is Jesus ang may sabi, this is my body. Siya na nga ang may sabi. Amen? Then hindi ka pa rin maniwala. So doon ako tinanggap, mga kapatid, na ang sinabi ni Jesus is true. Pag sabi niya, this is my body, believe it with faith na totoo. Hindi nagsinunggaling ang ating Panginoon Kristo. Totoo ang kanyang sinasabi na ang kanyang hinawakan ay katawan niya na magiging pagkain natin para sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya doon ko nakita. Kaya yung tiningnan ko, gumawa ako ng practical comparison. Kasi pastor ako Pumunta ako sa mga simbahan sa Katoliko, simbahan sa aming simbahan. Kasi nakatatag ako ng 8 kasimbahan. Doon ko napansin na, Lord, ang ganda simbahan Katoliko, ang daming mga ibon pumapasok. Din magpunta doon sa tabernakulo. Ang aming simbahan, kahit isang ibon, walang pumapasok. Lord, bakit ang ibon takot sa aming simbahan? Parang hindi nila feel na mayroong presensya sa loob. Pero in the Catholic Church, imagine ka, yung mga simbahan natin sa mga probinsya, linagyan na ng mga screen kasi papasok talaga ang mga ibon. At magdumi doon sa pasukan, ganon. So, kinuklose nila kasi ang mga ibon gusto silang makapasok. Kasi sila mismo, damang-dama nila ang presensya ng ating Panginoon Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Even the birds feel the presence of the Lord. Kaya ako bilang isang pastor, napansin ko na maganda naman kami. Ang aming mga praise and worship, imagine ka, ang praise and worship namin, tag 2 hours, mag-iyakan pa kami. Sa Katoliko, walang iyak-iyak Sa amin, pag nag-praise and worship kami,
Ang iba, babagsak na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maganon-ganon na. Oh. Magiging overwhelmed siya. Emotionally down. Hindi na siya makaisip kung ano yun. Di ba? Ganon. Kasi mayroon akong talent na ganon. I can let people cry, I can let people laugh, and pwede sila babagsak. Pero ngayon, inisip ko yun, brothers and sisters, na dapat balance ang emosyon mo at saka ang intellect mo. Amen? Paano man yun na bumagsak ka dyan sa simbahang itinatag ng tao? Diba? So doon ko napag-isipan when I was thinking about my conversion. As a laiko ngayon, nakita ko how it is all about. What is the beauty of the Catholic Church? And kami rin, mga mabait rin kami mga pastor. Mabait rin kami. Pero nakita ko talaga ang kaibahan. There's still the presence of God in us. But the presence of God in the Catholic Church is triple. Especially in the tabernacle kung saan nandoon ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, in my process as a laiko, I continue to share this throughout the Philippines. How I do it? Si Lord lang ang nakaalam. Paano ako palaging sumasakay ng eroplano sa buong Pilipinas, punta Northern Luzon, Southern Luzon, Central Visayas, pumunta pa sa ibang mga bansa. Mga kapatid, the Lord really opened the doors. At saka conversion, makita mo na hindi lang through social media, kasi mayroon akong YouTube at Facebook, hindi lang through social media ang paraan sa paggalaw ng Panginoon, kahit sa anong paraan. Pag narinig nila, ngayon marami ng mga pastor ang nagbalik loob sa simbahang Katolika. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, nagiging laiko na tayo. Napakalaking tinatawag transition. Paano ka mamumuhay bilang laiko na you are bound to obey the magisterium of the Catholic Church? Noon, you are a pastor, you can preach anything. You can go anywhere. Pero ngayon, pag mayroong mag-invitar, okay, pwede ko yun tanggapin, pero be sure to go to your parish priest and ask the permission of the parish priest. Then punta. Then, brother, okay, welcome kayo dito. Pero mayroon rin magsabi na, sabi ni Father, hindi daw muna. Ngayon, kung wala ka talagang totoong pagmamahal sa simbahan at sa Diyos, masaktan ka talaga. Amen? Sabi ni Father, hindi daw muna. Sabi ni Bishop, wag. Pero mayroon namang sabi ng obispo, okay, welcome. So as a laiko, mga kapatid, dapat ang obedience natin sa ating mga leaders. Yun ang pinaka-importante dito na we ask permission kahit na sa mga officers ng mga kapilya, we will network. We will inform our presence kung saan tayo. Amen? Punta tayo sa lugar na accepted tayo. Huwag tayong magpunta sa lugar na hindi tayo accepted. So yun ang aking karanasan bilang isang laiko ngayon na namumuhay sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Then, another discovery, no? The beauty as a laiko, how I discovered the beauty of the Catholic Church I discovered the beauty of the Blessed Virgin Mary in the plan of salvation. Second, I discovered about the beauty of the prayer to the dead. Nadiskubrihan ko, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko lang ang nangaral na ating alalahanin at ipanalangin ang mga patay. So kaya parang nag-isip ako doon, ang ganda naman simbahang Katoliko, no? Tuwing November 1, November 2, punta tayo sa mga puntod, pero hindi kami pumupunta. Patay na yan. Hindi na yung kailangan. So yung mga patay namin noon, kawawa doon sa mga simenteryo, wala nang pumupunta. Kaya nga naisip ko na kung ako ang lolo ninyo,
lumipat kayo sa ibang sikta, hindi na ninyo ako binisita sa aking libingan. Magpili na lang talaga kayo. Kasi na-miss ko na kayo eh. Kung hindi na kayo magbisita sa akin, ako na lang talaga ang magbisita sa inyo mamayang gabi. Doon na lang ako sa kurtina, magtingin sa inyo. So, nakita ko ang beauty Simbahang Katoliko. This is the only church that teaches to remember and to pray for the dead. Kaya sa misa, palaging nakasali, remember our brothers and sisters who have gone ahead for the hope of the resurrection. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay. Pero sa amin, 3 oras praise and worship, ang patay, hindi na inaalaala. Kawawa man na ang patay kasi last month, sumasayaw pa siya dito. Pero ngayong patay na, hindi na inaalaala. Pero in the Catholic Church, we are always remembered. Tulad kay San Lorenzo Ruiz. Matagal na siyang pinatay dahil sa kanyang pangangaral. Pero inaalaala ang kaniyang magandang kabutihan na dapat nating tularan. Sa amin, no more. Ang founder na lang ang palaging alalahanin. Pag birthday sa founder, dito ka agad. Kaya yung nag-isip ako tungkol diyan sa Simbahang Katoliko, how beautiful is the Catholic Church. Mabait naman kami. Pero itong kagandahan na wala sa amin. The third one is the beauty of the sacrament of anointing. Na nakita ko nga ang Katoliko lang ang mayroong sacrament sa malapit ng namatay. Sa pastor pa ako, pag ang membro ko noon malapit na mamatay, sabihan ko lang, laban lang sis, laban lang. Sabi naman sa malapit ng namatay, Then nakita ko noon na, kasi, bakit wala kaming sacrament of anointing? Kasi sa 7 sacrament, tinanggal namin ang 5 kasi sobrang talino namin sa Biblia, kaya 2 sacrament na lang naiwan namin. Ang 5 wala na. kaya pag may membro kami malapit na mamatay, anong ibigay namin? Na tinanggal namin ang 5. Ang naiwan sa amin, biniyag na lang at sa kahapunan. Din hindi pa namin biniyagan ang bata kasi ang argument namin, hindi pa dapat biniyagan ang bata kasi wala pang isip. At saka, ang bata, hindi pa tao. So dapat, kung ikaw, Katoliko ka na laiko, matalino ka, talaga brother, kung hindi yan tao yung bata, ano yun? Hayop yung bata. Ipa-joke-joke mo lang kasi synodal church tayo eh. Dapat mag-manage tayo na hindi mag-away. Pag medyo napiko na siya, smile ka brother, kalma lang tayo. Ganun ba? Pero at least yung patutsada mo, mayroong epekto, di ba? So, ngayon ang example, yung biik, yung baboy ba? Sa Bisaya, baktin man na. No, baktin. Ang sama ng baktin, baboy na o di sa dili kay baktin na. ano man yung biik, hindi pa yun baboy? Hindi, kasi biik pa yan. Ano yan, unggoy yun. Tulad ngayon sa mga laiko, sa mga usap-usap doon sa sa community, ang issue ngayon, ang birthday ni Mama Mary. Bakit kayo nag-celebrate sa birthday ni Mama Mary, September 8, wala yun sa Biblia. Pag wala sa Biblia, mali yan. Sabi ko kaagad, sister, yung apelido mo, Gamok, wala sa Biblia, bakit naniwala ka na apelido mo yan? Sabi niya sa akin, mag-aral ka, mahiya ka. Sinabihan ako, mag-aral ka, mahiya ka sa sarili mo. Hindi, nagtatanong lang ako kasi sabi mo, kung wala sa Biblia, mali. Yung apelido mo, Gamok, wala sa Biblia. Sineselebrate niyo, saan mababasa sa Biblia ang September 8? So, grabe ka naman, sister. Yung birthday mo, wala rin sa Biblia, bakit nagkatay ka ng manok?
Ginanon ko ang mga dialogue, kaya siya rin tumatawa rin siya, pero natamaan din siya kasi pati ang birthday mo wala din sa Biblia. Bakit tayong Katoliko mayroon tayong magisterium? Kasi sa mga bagay na hindi clear, pumasok ang magisterium. O ito ang universal celebration natin sa birthday ni Mama Mary, September 8. So pumasok, kaya yun ang function sa magisterium. Anything not clear, the magisterium comes in. O ano, yung issue na, ano si Mama Mary, immaculate o hindi? So hindi clear, pumasok ang magisterium para magdesisyon, ito ang tama. That is the function of the teaching authority. Diba sabi ng Catechism number 882, the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor is the perpetual, invisible source and foundation of the unity, both of the bishop and the whole company of the faithful. For the Roman Pontiff, by reason of his office as vicar of Christ and as pastor of the entire church, has full, supreme, and universal power over the whole church, a power that he can always exercise unhindered. Kasi kung walang Santo Papa, gubot pata sa lukot. Kasi puro man matalino. That's why there is a teaching authority that regulate the movement of the charism of the faithful. Kaya naman ba niya, nakiusap sa akin kagabi ang Panginoon. Sabi niya, magbigay ka daw ng 10,000. Ano ka, siniswerte ka, magbigay ako ng 10,000? So the teaching authority regulates, use its power to keep the harmony of the faithful. Kasi tingnan mo doon, punta ako sa Cagayan. Mayroon dito ang Katoliko nagsabi na, alam mo Brother Nui, nakipag-usap si Jesus sa akin. Sabi niya, yayaman ka daw. Siya, ha? Wala na nga akong pamasahe sa aeroplano, diniyaman ako. So mayroong mga ganon. So the teaching authority regulates. Ngayon, ako sa pastor pa, wala man kaming teaching authority. The Bible is the teaching authority. So kaya, kung anong interpretation ko, yun ang authority sa aking community. But in the Catholic Church, no. Because it is tripod. The tradition, the magisterium, and the scripture. Tulad sa ating bansang Pilipinas, mayroon tayong Supreme Court, mayroon tayong executive, ehekutibo, mayroon tayong legislative. Mayroong naggawa sa batas, Senate and Congress. Mayroong nagpatupad sa batas, ang Office of the President. Mayroong nagbigay ng correct interpretation sa batas, ang Supreme Court. Hindi, naintindihan ko noon sa pastor ako, hindi pala ibig sabihin na memorize ko ang Biblia, authority na ako sa Biblia. Kasi sa pastor pa ako, memorize ko yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Isra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabi, 2 Maccabi, Tobia, Nehemiah, Isra, Tobit, Judith, Esther, and Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom, the Book of Wisdom, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Sipanaya, Haggai, Sikaraya, and Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Grabe, hindi pala ibig sabihin na memorize mo ang Biblia, ikaw na ang authority. You are subject to the authority of the church. Kasi kung ako na ang authority, very dangerous. Kasi gagawa man ako ng aking sariling doktrina para makuha ko ang simpatiya sa aking mga members. Pero tayo, simbahang Katoliko, we are advised to obey our leaders. Kaya as a laiko, I always submit to the proper authority of the church. When the authorities say yes, okay. When the authorities say no, okay. Kasi kung sa atin yan, sa atin rin talaga yan. Amen? Palakpakan natin ulit ang Panginoon. The next one, I discover
that the Catholic Church is responsible why we have the Bible today. Yun ang kinadiscover. Kasi noon sa pastor pa ako, ganito ako mag-preaching, mga kapatid, basahin natin ang Biblia at ipamuhay natin ang Biblia, ang nakasulat sa Biblia, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Mayroon biglang matanong, Pastor, excuse me, sinong gumawa sa Biblia? Hindi na kailangan malaman natin sinong gumawa sa Biblia. Ang importante, binasa natin ang Biblia at isinabuhay natin ang nakasulat sa Biblia. Hindi na kailangan na magtanong-tanong ka pa sinong nag-compile sa Biblia. Kasi kung magsagot ka, Katoliko pala ang nag-compile sa Biblia. So, ang aking patutsada, basahin natin ang Biblia at isabuhay natin na nakasulat sa Biblia para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Excuse me, Pastor, sinong gumawa sa Biblia, nag-compile sa Biblia? Hindi na kailangan, mga kapatid, na malaman natin sino nag-compile sa Biblia. Ang importante, binasa natin ang Biblia. Din ang mukha, nakapaka-seryoso pa talaga, no? At sinabuhay natin ang nakasulat sa Biblia. Kasi, yung tiningnan ko sa history, Katoliko talaga ang responsable para magkaroon tayo ng Biblia. Amen? Sabi ng Catechism of the Catholic Church, number 120, it was by the apostolic tradition that the Church discerned which writing are to be included in the sacred scripture. The complete list is called the canon of the scripture. We have 46 books in the Old Testament, 45 if we count Jeremiah and Lamentation as one, and 27 in the New. So it was by the apostolic tradition. It was the Catholic Church na nag-exert ng effort para magkaroon tayo ng Biblia sa ating panahon ngayon. Amen? Then, yung nabasa ko ang sulat ni Martin Luther, pastor pa ako noon. Sabi ni Martin Luther, sa kanyang sulat, Martin Luther's Work and Writing, volume 14 and 16, Martin Luther says, we concede what the Catholic Church says is true, that the papacy has God's word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament, and the pulpit. Si Martin Luther, ang ating minamahal na kapatid, na nagbigay ng inspiration to read the Bible, concede that the Bible we receive from the Catholic Church. So yung nabasa ko yung mga kapatid, ito ang nagbigay sa akin inspirasyon na saliksikin ang katotohanan. And in October 4, 2007, I made my decision to be baptized and converted to the Catholic Church. The first pastor in the Archdiocese of Cebu converted to the Catholic Church. Yung nagiging Katoliko na ako, pumunta ang maraming pastor. Ano ka ba? Binayaran ka ba? Sabi ko, ano ang ibayad nila na barya lang yung linagay nila sa sibot? Din paano nila ako bayaran? And then, pagkatapos yun, ang dami ng tanong, ano bang nangyari sa iyo? Baka inano kayo sa demonyo, pinasukan kayo ng demonyo. Tingnan niyo ang mukha ko, o pinasukan ba ako ng demonyo? Grabe naman ito. Ito lang, pinasukan ng demonyo, naka-Amerikana at saka naka-niktay, no? So, ako naman pala, joke-joke. So, ang dami pumunta, pati ang aking pamilya, nagalit sa akin. Sumunod ang persecution. Yung puro na lang sigawan doon sa pamilya. Walang kwenta ka na pagkaanak. Ano na lang ang masabi sa mga tao na ang mga kapatid mo, mga pastor at pastura. Ako, 45 years ako na nagiging debater sa ating denominasyon. Din ngayon, nagpabinyag-binyag ka. Layas! So, doon na kaagad ang persecution. At yung lumayas na ako, no? Kasi sabi nila, pag hindi ka maglayas ito sa facilities, we will go to court, my family and the leaders of my community. So, alam ko naman na ang lahat doon ng mga property, hindi, kahit na ako ang founder, sa kanila yun eh. Pira nila yun, di ba? Contribution nila. So, sabi ko, yung doon na kami to elevate the case na,
sabi ko sa aking mga leaders na wag na lang ninyong i-elevate ang kaso kasi I'm not interested with the property. Iwanan ko to lahat. Ang akin ngayong hinahagad na makabalik ako sa simbahang Katoliko. Sa iyo na yun lahat. So, wala akong dinala kahit isang kusing. Yung mga property, sinauli ko, pumunta ako sa Mindanao, yung mga area na hindi pa na-transfer sa simbahan namin, sinauli ko yun sa doon sa kanila, para walang gulo. So, doon ako nag-umpisa sa isang buhay na sobrang hirap, nagtanim-tanim na ng mga gulay at mga tangad, mga kapatid. Itong aking hinapay na parang Jose Rizal, nagiging Bonifacio na, mga kapatid. Sa kalukdo-lukdo ng tangad at saka mga sabi ng mga taga-merkado, hindi ko lang isabi kung saan sabi ng taga-merkado, Pastor, ano nangyari sa iyo? Ang ganda sa simbahan ninyo, mayroon kayong mga scholarship, nagsuporta kayo ng mga bata galing sa Amerika, bakit ka nagtinda ka na lang ng mga gulay? Siya kasi, sister, nabinyagan ako sa Katoliko last month Hindi ko inakala na ganito pala ang mangyari, kasi kung alam ko na ganito ang mangyari, baka hindi ako magpabinyag sa Katoliko. Sabi niya, kawawa ka naman, Pastor. Bilhin ko na lang yung lahat mong gulay. So, dumaan ako sa grabing pagsubok. Doon ako, buti na lang ang aming pag magsimba ang aking mga magulang, mag-start ng pagsimba is 8 to 12 man. So yung doon sila simbahan, uwi ako sa bahay, kain ako doon tudo. Kasi kung ang misa sa taga-ibang sikta, pareho pa sa Katoliko 1 hour, wala akong panahon makakain doon sa bahay kasi balik ka agad. So half day, doon sila. So during my suffering, doon ako naka-learn to pray the rosary. Na kung tayo pala ay manalangin palagi sa Santo Rosario, makalimutan natin ang mga mabigat na problema sa ating buhay. So doon ako ay began to go deeper the mysteries of the Holy Rosary. Nalaman ko yung crisis noon, yung mga heresy noon, na bakit itinuro ni Mama Mary kay Saint Dominic ang pagrorosaryo. Parang umiiyak ako doon, yung tinignan ko ang history. And then yung digmaan sa Lipanto na sabi ng Santo Papa na wala tayong kalaban-laban sa ating kaaway. This is the coming darkness of the history of the church. Ang parating na kadiliman sa kasaysayan sa simbahang Katolika. Kaya habang na makipaglaban ang ating kasundaluhang Kristiyano, dapat tayo ay hihingi sa mahal na Birhen Maria, na hingiin niya sa Santissima Trinidad na magkaroon tayo ng victory para maisalba ang simbahan laban sa ating mga kaaway. And in October 7, 1551, in October 7, 1571, they prayed the Holy Rosary. And it was announced in 4 p.m. that the Christian forces becomes victorious against the enemy. Kaya doon ko parang tininan ko yung mga pangyayari, kasi by details ang pagbasa ko sa kasaysayan, umiiyak ako. At lumiit ang aking problema na nandoon na ako nakatira sa bahay kubo. Naisip ko na, ang liit-liit lang pala sa aking problema, nagbibinta lang ng mga gulay, mas malaki yung problema nila kasi ang buong simbahan ang masisira. Doon ako na pumasok sa aking isip, kung nanalo sila sa digmaan na yun, October 7, 1571, ako naniwala na sa sitwasyon ko ngayon, na wala na akong pamilya, wala nang kumikilala sa akin kasi nagbibinta na lang ng mga gulay, alam ko na mananalo ako sa paghihirap sa buhay na ito. Then habang doon ako, I learned the mysteries of the Rosary. Doon ko nakita na lahat pala sa Rosaryo, sa Holy Rosary nandyan sa Biblia. The first joyful mystery is Luke chapter 1 verse 26. The second joyful mystery, Luke chapter 1 verse 39. The third joyful mystery, Luke chapter 2 verse 1 to 7. The fourth joyful mystery, Luke chapter 2 verse 21. The fifth joyful mystery, Luke chapter 2 verse 31. Nakita ko lahat na lahat nandiyan sa Santo Rosario nakasulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya habang ay go deeper doon sa
praying with Mama Mary, nagkaroon ako ng lakas. And after 2 years, hindi ko alam ang mga pangyayari. Habang ako doon, magpunta sa bahay, palaging, ano naman ngayon, Katoliko ka na? Ha? Yung doktrina ninyo na si Birhen Maria dinala sa langit, sabi na aking tatay, saan yun sa Biblia? Mababasa na si Maria dinala sa langit. Sabi ko, tay, sa Biblia mababasa, Luke chapter 22 verse 43, ang magnanakaw dinala sa langit. Kung dinala sa Panginoon ang magnanakaw, walang katuwiran na hindi niya dalhin ang kaniyang nanay. Kasi insulto yon. Dinala niya ang magnanakaw, hindi niya dinala ang kaniyang nanay. Sabi niya, mali ka talaga. Walang mababasa sa Biblia. Wala nga mababasa sa Biblia na dinala si Mama Mary sa langit. Pero kung dinala ang magnanakaw sa langit, walang katuwiran na hindi kayang dalhin ni Jesus ang kaniyang nanay doon sa langit. Kasi kung ako si Jesus, kung dalhin ko ang magnanakaw, bakit hindi ko dalhin ang aking nanay? Ikaw daw, tay, kung ikaw si Jesus, sinong unahin mo pagdala? Ang magnanakaw? Wala yun sa Biblia. Hindi. Nandito yun sa Biblia. Kung dinala mo ang magnanakaw, hindi mo kayang dalhin ang nanay, si Lola? Tahimik aking tatay. Pag yung tahimik siya, pasok siya sa kwarto. Naligaw talaga ang anak natin. Veronica man ang pangalan sa kinanay. Naligaw talaga ang anak natin, Veronica. Then, uwi na lang ako. Pagbalik ko naman, ano yung mga doktrina ninyo? Na, kumakain kayo ng dugo. Ha? Tarot ngayon, kumain ka na ba ng dugo? Sabi ko, hindi man ako nagkain ng dugo, tay, dinuguan man ang aking kinain. May nakita ka bang Katoliko na kinain niya ang prisko na dugo? Kasi kung mayroong Katoliko na kinain niya ang prisko na dugo, siyang aswang dito sa sa probinsya ng Cebu. Ang kinain sa Katoliko, dinuguan, yung properly cooked na tay. Smile ako. Grabe ka talaga. Naligaw ka na talaga sa landas. Naawa ako sa iyo. Impyerno ka na talaga. Impyerno na daw ako. Paano ko ma-impyerno, tay? Sabi ni Jesus, ang kumain sa aking katawan at uminom sa aking dugo, may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling mga araw. Tay, paano ba yung ating pagmahal kay Jesus kung palagi nating inaaway si Mama Mary? Tay, malapit na ngayon ang birthday ni Jesus, December 28, November na. Paano si Jesus magiging matuwa sa kanyang birthday kung si Mama Mary itinakwil natin? Paano siya kakanta ng Joy to the World na inaway natin ang kanyang nanay? Kung ako si Jesus, Silent Night na lang aking kantahin kasi inaway ninyo ang aking nanay. Alam niyo mga kapatid, sa palaging namin, pag uwi ko na sa aking bahay kubo, ang nanay ko pala ang unang na-convert. Basilio. Tama man yung sinabi sa anak natin na kung mahal natin si Jesus, irespeto natin ang kanyang nanay. Alam niyo mga kapatid, sa mga pangyaring yon, after 2 years, my mother and father, at the age of 81 and 80, my mother and father decided to be converted and baptized to the Catholic Church. Bininyagan sila sa isang obispo, bininyagan, kinumpirmahan, then nagkumpisal, kasi dapat obispo ang magkumpisal sa obispo kasi grabe kalaki ang kasalanan nila na nanununog ng mga imahin. Hindi pwede sa pari, obispo ang mag-absolve. So doon siya, pagkatapos sa baptism, confirmation, then confession, and then Eucharist, and then kinasal pa rin sila sa obispo. Kaya 5 sacrament ang natanggap sa aking tatay at nanay sa oras na yun. And then, yung kinuha na sa Panginoon ng aking nanay, parang napakatahimik. Gumanon lang. Pagkatapos sa anointing sa pare, natulog lang aking nanay. Yung mga angkol ko na mga protestante na naninira ng mga imahin, ang tagal mamatay mga kapatid. Gumaganong-ganon, pero sabi ng mga anak, kung ganito ang sitwasyon, mas una pa kaming mamatay. And then mayroong kasama si Papa na pastor na mabait. Mabait talaga. Kasi aking tatay, sobra kabait sa aking tatay mga kapatid. Nagtaka ako kasi kayong kasama niyang pastor na sobrang bait, ang tagal mamatay, mga 1 year, butot balat na lang kasi yun ang tagapagsunog sa mga imahin. Kaya pala pinarealize siya na butot balat na nakaganon. Alam niyo mga kapatid, mayroong
Mayroong mga tao doon, di ba? Di ba, marinig ninyo sa probinsya, mayroong magsabi doon na baka yung mag-imbita na lang kayo ng pari. Baka pari ang hinihintay. When I was a pastor, palagi akong may membro magpunta na, Pastor, good morning. Siya, o ano? Siya, Pastor, magpaalam kami sa iyo ba? Kasi si Lula, mga 1 year na yung nakabidridin. Sabi ng aming auntie na Katoliko, magpabisita doon ng pari. Din, marinig ko lang doon mga kapatid na pag ma-anoint na sa pari, natulog lang. Din ako napansin ko pag magbisita ako sa aking mga membro na nag-agaw buhay, para man silang masyak. Din sabi ko naman, kasi experience ko to bilang pastor, Lord, bakit itong aking mga member na nag-agaw buhay, parang masyak sila kung makakita sa aking mukha, parang nakakita kay Judas Iscariote. So, as a pastor, akin yung, I contemplate on that. Then, yung pastor pa ko, kasi very early ako nag-preaching, 16 years old, nag-preaching na ako. Pagka 19 years old ko, pina-hold na ako ng kongregasyon. Ngayon, yung tagapagsira sa mga larawan doon na diakono, namatay. Sabi ng wife, Pastor, punta ka dito ngayong gabi kasi wala na talagang nag-vigil kasi na si kuya mo. Bakit Siya, nakakatakot ang mukha. So pumunta ako, nakadala ako ng Biblia. Pagtingin ko doon sa kabaong, nakaganon man doon. Sabi ko nga, ako rin, natakot rin ako. So, din sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi muntik ako makatakbo, mga kapatid, sa nakita ko. Kasi 19 years old, matakutin pa yung 19 years old So, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Kasi alam ko, kasi aking mga member nandoon, tulad sa inyo, nakaupo sa mga upuan, alam ko, Lord, kung tatakbo ako ngayon, itong mga member ko mag-istampede dito doon sa pintuan. Sigurado yung mga bag nila, iwanan pa yun sa katatakbo. Kaya Lord, tulungan mo ako, Lord, na bigyan mo ako ng tapang na hindi ako matakot. Kasi alam ko, kunting kibo ngayon, magtakbuhan itong mga member ko. So, yung mga experience ko, mga kapatid, during that time, sabi ko, Lord, thank you so much na pinili mo ako. Sabi ko, Lord, ang sayang naman, napa-approve ko na sa Securities Exchange Commission ang aking sikta. Hayahay na sana ang buhay ko ngayon. Pero, Lord, salamat sa realization, conversion na binigay mo sa akin. Kahit na hindi na ako ngayon sa command position, laiko na ako, pero I'm so happy serving the Lord in the mother church, in the church founded by our Lord Jesus Christ.